So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, bukod po sa prime water na pagmamay-ari ng Pamilya Bilyar na ongoing po ngayon yung investigation dahil po sa pagmamalabis, overpricing at bulok na serbisyo. Ngayon po ay nasa hot seat din po yung pinakamalaking negosyo ng Pamilya Bilyar. So, alam niyo kung ano yan? Lupa, real estate. Vistaland, Camellia, Villarland, no? So ngayon po, no, iniimbestigahan po ngayon ito ng SEC, ng Securities Exchange Commission, kung meron bang manipulation, insider trading, na illegal na ginawa po ito mga bilyar. Kasi po, no, from billion of pesos, biglang naging 1.3 trillion yung value po ng lupa na pagmamayari ng mga bilyar. So ngayon, ito para makuha natin yung point, no, basahin natin yung report from Inquirer ko at nakita to, no. So sabi dito, SEC begins probe into Villar Land's valuation. So may problema po sa valuation base po sa SEC. Kaya nga imbestigahan di ba? So sabi nga daw po ni Villar, magko-comply daw po sila sa investigasyon. So tingnan natin. At sana mga streetwise, sana wag lang po ito umabot sa investigasyon lang. Sana this time po ay makita po natin yung pagmamalabis po ng mga bilyar. Tandaan po natin mga kababayan, kaya naman nandiyan ang mga bilyar sa Senado, hindi para maglingkod sa taong bayan. Nandiyan po sila para lang po protektahan yung putang inang negosyo nila. Ito para makuha lang natin yung point, no? Ako matagal na akong inis dyan Kakapal ng mukha. Sabi dito, the Securities Exchange Commission has started the fact-finding exercise into the allegation of the search in valuation. So may problema sa valuation. Yung pag-value, yung pagbigay po ng value ng lupa, no, of the vast tracts of prime property owned by Villar Land Holdings Corporation, and the company said it welcomes the probe, no? So ngayon isipin nyo, ito Kero, paano naman nagawa ng mga bilyar yun na manipulahin yung value ng lupa na binili nila? Kasi ang point dito mga kababayan, no, ang naging issue kasi ng mga bilyar dito, no, bumili sila ng lupa sa mababang halaga, tapos na manipulate po nila yung presyo, kaya nag-skyrocket po ito ng trillion of pesos, no? So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, sino ba nag-evaluate ng lupa? No? So ang nakakatawa dito, no, ito, basahin natin to, no. So ngayon, kung totoo lang kung totoo man na merong manipulation na nangyari, so kailangan tingnan dito kung sino ba yung nag-evaluate ng lupa. Yung nagbibigay ng presyo. So ang lumalabas po dito, no, land valuation in the Philippines is conducted by various government agencies. So andito po yung Department of Finance, no, through Bureau of Local Government Finance, so may LGU, tapos Department of Agrarian Reform, in cases of agrarian reform, no, tapos additionally private license and real estate appraisers provided expert valuation. So mga tao din po ito, at tandaan po natin na ang nakakatawa dito, sino ba yung committee ng land reform sa Pilipinas nung 19 Congress? Sino? Bilyar. Actually nakakatawa talaga yun, no? Isipin nyo ang negosyo ng mga bilyar, lupa, tapos ibibigay sa kanila yung committee ng land reform. Anong klaseng kagaguhan yun? So, by the way, kung tuloy natin yung balita, no? Kasi sumusobra na to Kaya sabi pa dito, sa bilyonaryo na to ito pala. In a media interview, SEC Chairman Francis Lim said, "Well, we are examining it. We are paying attention to the details before we come up with a decision one way or the another. There are many details we cannot make judgment before investigating the facts." So actually, napaka-sensitibo po talaga usapin po talaga nito kasi madami po madadamay dito. Oo. Ito ang sinasabi natin, no? Ito yun
Diba? Ito. When Villarland announced in March that it booked nearly 1 trillion in profit for 2024. Tignan nyo ha. Dito pa lang po kasi red flag na po ito. Last year, 2024, no? Nag-book yung Villar, pamilya Villar. O magkano ba kinita ninyo? Kasi ano yan eh, natural po yan every year. Di ba? Ngayon po, sabi ng Villar, kumita daw po sila ng 1 trillion pesos. 1 trillion pesos. Dahil sa lupa. Oh, it captured the debt care and property development business of ultra-billionaire Manny Villar into the country's most valuable listed company. So, ito yung ibig sabihin nito, no? Formerly Golden Envy Holdings Villarland shock markets in March when it reported 1.33 trillion naman ulit ito, ha? 1.33 trillion in fair value gains from newly acquired land in the 3,500 hectare Villar City in south of Manila. So, hindi kasi binanggit kung saan yung south of Manila eh. Ano ba, south of Metro Manila ba? Or south of Manila? Kasi kung south of Manila yon, ano yun? Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, di ba? That revaluation lifted company's market capitalization about 1.5 trillion, drawing the attention of the SEC. So ito yung revaluation ko kasi binabanggit natin mga kababayan. No? Dito po kasi mukhang sumabit ang mga bilyar kasi kaya nga sila imbestigahan eh. So sino nag-revaluate? Sino nagbigay ng value ulit? From ganyang kaliit na lupa na presyo, biglang nung revaluate, tumaas po ng trilyon. Yaman talaga, no? Tana, ayos eh, no? So ngayon, mga kababayan, bukod pa nga dito, ito yung sabi ng SEC eh. Ito pala. So, Lim said the interview will include looking into the transfer of land from private firms to listed developer, no? And how the valuation was determined. So ito kasi importante po kasi ito, no? Kung paano nailipat yung lupa po na yan hanggang papunta kay Villar. Kasi baka merong insider trading. No, alam niyo insider trading mga kababayan, no? So ito po yung mga sikreto ng mga traders na hindi dapat ilabas pero pinablik. Hindi siya pinablik. Binigay sa isang certain na tao para makalamang po sa pagbid. So ayan po yung insider trading. Tapos yung manipulation, napakasimple lang po nito. Pag nabili mo na yung lupa, patatasin natin yung presyo. Yung value nang hindi fair. Kasi ayan din pinakalagay dito eh. Oh, sabi dito. Lim said the review will include looking into the transfer of land from private firms to the listed developer and how the valuation was determined. Importante 'yon. Was there an insider trading? No? Was there manipulation? These are technical issues. Lim said. Actually, mga kababayan, no, kung ano lang, kung technicalities na naman na pag-uusapan natin, no, or what you call this, or manipulation, magaling po si Cynthia Villar. Oo. Sobrang galing po ng mga Villar dyan. Kasi tandaan nyo ngayon ko na nalaman to eh. Kaya nainis ako lalo eh. Kaya nagawa natin ng content to eh. So, ito mayroon po kasing mga naipasa na pong mga panukalang batas sa Congress. No? So ito nga po yung yung tungkol po sa mga land reform. Ito saan ba yun? Ito. Language in Environment Committee now held by Senator Villar. So 17th Congress ito, no? So ito mga kababayan, no? Ito pong mga House Bill po na to. Ito po dapat ay iimbestigahan para po sa mga acquisition ng mga lupa ng mga Villar. Ito yan eh. Ito yan, no? Na-compile na po natin yan from 15 Congress, no, to 19 Congress last year. So, actually, no, okay na po, kasi ito yung point eh. Alam naman po natin, no, na para po makagawa po ng batas, kailangan pong magkaroon po ng dalawang bersyon ng panukalang batas from Congress, sa House, at saka sa Senate. Ngayon, gumagawa na po ng batas
yung mga congressman po natin para mapigilan nga po yung pang-aabuso ng mga bilyar. Totoo yun. No. So ngayon, okay na sa Congress, okay na. Ngayon, syempre, kailangan ng panukalang batas sa Senado para maging isang batas ito at pipirma na lang ng presidente. Ang nangyari mga kababayan, pagpasok po sa Senado, harang po ito. Yan o. Harang ito. Kasi po, yung committee po na may hawak po niyan, Cynthia Villar. Yan o. Died in Senator Villar's committee. Oh. Determine ito still pending in Villar's Environment Committee. Nanakon yung point. Kasi, ito yung point eh. May mga panukalang batas na nga po para protektahan nga yung mga sakahan na ginagawang ginagawang subdivision ng mga bilyar. No, kasi actually no, kapag yung sakahan po kasi medyo maliit po yung value niyan. Kapag ginawang subdivision niyan, lalaki po yung value niyan. Sobrang laki. So ngayon, ang ginawa po ng mga congressman natin, kailangan mapigilan to kasi baka maubos na yung mga palayan natin, kakasubdivision ng mga bilyar. So gumawa sila ng batas para protektahan nga po itong mga sakahan natin. Pasado na po sa House. Meron na pong panukalang batas po sa House. Siyempre, akit po yan sa Congress, siyempre, akit po yan sa Senado. Pagkakit po sa Senado, boom, harang. Harang ni Cynthia Villar. Bakit? Kasi po, siya rin po yung may hapon ng committee na yon. At ako po talaga, nabububuhan po talaga ako sa mga bumoto sa mga bilyar sa Senado. Okay lang sa Las Piñas eh. Di ba? Sa Las Piñas, okay, maganda ginawa ng mga bilyar, sabihin na nga natin. Pero, pagdating po kasi sa national, ang poprotektahan po nila dito, negosyo nila. Naniniwala ba kayo na ang mga bilyar nandyan sa Senado para sa taong bayan? That's fucking bullshit. So yun mga babayan, so kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito sa plano nga po ng SEC na imbestigahan nga po itong mga bilyar. Actually, hindi lang pala prime water, pati pala lupa. Ano? Kompleto na sila, no? Di ba? May tubig, may lupa, ano? Tapos may mining pa ata yung mga yan, di ba? So, by the way, may kuryente pa nga, di ba? Alam ko, may kuryente pa ata yan. So, kayo ba, pabor ba kayo dito na imbestigahan na itong mga bilyar? And by the way, kasi hindi lang po nakakaalam, yumaman po ang mga bilyar noong panahon ni Digong. No? Yumaman sila lalo. Kasi nung panahon nga po ni Pinoy, si Manny Villar po, wala po sa top 10. Wala siya sa top 10. Pagpasok po ng 2019, doon na po naging number 1 na pinakamayaman po ang mga bilyar. So ngayon, PBBM admin, bumaba na po sila, top 3 na lang. Kawawa naman sila, no? Naghihirap na sila. So yun mga streetwise, so kayo ba, pabor ba kayo na imbestigahan ng SEC itong sinasabi nga nila na allegedly manipulation at saka insider trading nga po ng mga bilyar. So sa tingin nyo po ba, matatapos lang ba ito sa investigasyon o mapapanagot ba ang isa sa pinakamayamang pamilya sa buong Pilipinas? I doubt. Pinakamayaman na, isa pa sa pinakamakapangyarihan. Diba? Lupet, no? So yun mga ka-streetwise, no? So dyan po sa Team Replay, syempre pa-like, pa-subscribe. Yung mga kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa Camellia Homes. So thank you, salamat, and babush.